Kaya pala unti-unti na natin dito nakikita ang tunay na binabalak ni LeBron James sa LA ni Rob Pelinka, at mukhang hindi na nga rin talaga niya nakukuha rin ang gusto niyang mangyari para sa team na to. Ito na nga rin po ang pinangako ng GM sa kanya, kaya nilang nakuha itong si LeBron. Pero tila nga ba na nabaliktad na ang lahat? Ay kumbaga parang ine-echepwera na lang itong si The King. Pati nga si Bronny James Jr. ngayon ay kinakabahan na nga rin na kung sakali man na wala na itong kanyang ama na si LeBron, kung anong mga mangyayari sa kanya. Panigurado matatanggal ito sa purple and gold. Natupad na kasi ni LeBron yung isa sa mga hinahabol niya, yung makalarong itong si Bronny sa isang team. Ay natupad na nga itong kanyang pinapangarap para na nga dito sa kanyang anak kay Bronny James Jr. Ngayon ang gusto naman niya ditong matupad yung ikalimang championship, pero medyo mahirapan yun na makuha dito ni LeBron dahil na nga sa mga panibagong team ngayon na nabuo na malalakas, katulad na nga lang itong Houston Rockets. Kaya naman siguro itong bagong sentro ng LA Lakers na si DeAndre Ayton ay hindi niya dito nire-replyan, hindi niya dito wine-welcome sa LA Lakers. Hindi daw katulad ni Luka at ang ibang players sa LA. Hindi naman daw kasi ganito si LeBron noon, ay wine-welcome niya pag may mga bagong dating. Ay naman daw dito kay Ayton ay baka naman busy daw itong si LeBron. Hindi na mawawala ang issue doon na meron ng damage ang relationship na itong na nga si LeBron James at ang Lakers management. Nagsimula kasi yung pagkawala ng tiwala ni LeBron James simula nung tinrade nila itong si Anthony Davis na papuntang Mavericks kapalit na nga dito ni Luka na wala mang sinong ditong nakakaalam. Sinabi na lang nila na ganyan talaga dito sa NBA. Business is just a business. Pero sa totoo man ay napakasakit talaga yun sa kanilang dalawa, ni LeBron James at Anthony Davis. Kaya naman nasabi na lang ito ni LeBron James sa kanyang interview. My guy AD said what he needed, and then he was gone the following week. So I got no comment. Hindi naman kumukontra itong si LBJ patungkol dito kay Luka Doncic na kinuha na nga dito ni Rob Pelinka sa LA Lakers. Yun yung kasing kasagsagan, nagre-request itong si Anthony Davis at si LeBron James na mapalakas itong kanilang lineup. Lalong-lalo na nga itong si AD na nag-request dito ng sentro sa mismong interview dito ni Shams Charania, dahil alam nila ni LeBron na yun ang kulang dito sa lineup nila. Pero sabihin na natin na ibang focus ni Rob Pelinka dahil nalalapit na kasi ang pagre-retiro ni LeBron. Niisip nila yung magiging kapalit dito ni LeBron James na bilang franchise na nga dito ng kuponan, at nasaktuan nga itong si Luka. Tatlong teams naman yung interesado na gustong kumuha dito kay LeBron James, pero yun nga lang medyo mahihirapan dahil na nga sa malaking kontrata nito. Kaso merong no trade clause itong si LeBron James, kaya makakapili siya ng team na gusto niya ditong mapuntahan. Iba rin kasi talaga ang court vision at intelligence niya sa paglalaro na nga dito ng basketball. Tiwala rin naman ang kada team na sinasalihan niya, kaya nga ito tinatawag na lead GM, hindi ba? Dahil sulit na sulit nga rin siya para sa kuponan. Malaki talaga yung sakop ng impluwensya dito ni LeBron sa kahit anong post niya or gagawin niya ay talaga naman na magtre-trending ito sa social media. Lalong-lalo na nga nagiging usapin na ang kanyang huling taon sa NBA. Kaya naman maintindihan natin na napaka-importante sa kanya itong taon na to para na nga sa isang pang kampyonato bago na nga siya mag-retiro.